Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwentong ito, may parte ng buhay ni Amaris na magpapaalala sa iyo ng sarili mong pinagdaanan. Yung panahong pinili mong manahimik kahit dinudurog ka na sa loob. Dahil umaasa kang balang araw, may makakakita rin ng tunay mong halaga. Sa bayan ng San Telmo, kilala ang apelyidong Balsena. Kapag narinig mo ang pangalang iyon, ang unang papasok sa isip ng mga tao ay mansyon sa gitna ng malawak na lupain, magagarang sasakyan, mamamahaling handaan at mga magulang na palaging nakaupo sa unahan ng simbahan tuwing may malaking okasyon. Sa paningin ng marami, perpekto ang pamilya ni Gregorio at Zenaida Balsena. Mayaman, respetado at laging nakangiti sa harap ng kamera. Pero sa loob ng bahay nila, may isang anak na matagal nang hindi tinatrato bilang anak. Si Amaris Balsena. 28 taong gulang si Amaris. Maganda, tahimik at may matang parang laging may itinatagong lungkot. Hindi siya yung tipo ng babaeng mahilig makipagsabayan sa yabang ng mga mayayaman. Kahit lumaki siya sa mansyon, mas komportable siyang makihalubilo sa mga kasambahay, hardinero at mga batang nag-aaral sa public school na tinutulungan niya ng palihim. Sa bahay nila, siya ang laging inaasahan kapag may kailangang ayusin, pero siya rin ang unang sinisisi kapag may nagkamali. Amaris, ayusin mo ang mga bulaklak sa dining hall, may bisita tayo mamaya. Malamig na utos ni Zenaida isang umaga habang hawak ang tasa ng tsaa. Opo, ma. Mahinang sagot ni Amaris. Siguraduhin mong maayos, ayoko ng kahihiyan. Alam mo namang hindi ka gaanong may pagmamalaki, wag mo nang dagdagan. Saglit na natigilan si Amaris. Sanay na siya sa ganoong salita, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya nasasaktan. Gumiti lang siya ng maliit, saka tumanggo. Sa kabilang bahagi ng sala, bumaba mula sa hagdan ang nakakabata niyang kapatid na si Silandro. Suot nito ang mamamahaling polo, may hawak ng susi ng bagong kotse at may ngiting parang hindi kailanman tinanggihan ng mundo. Ayan na ang anak kong gwapo, biglang lumiwanag ang mukha ni Zenaida. Silandro, kumain ka muna. Pinagluluto kita ng paborito mo. Ma, may ilakad ako. Kita kami ni Veronel mamaya. Sagot ni Silandro habang nag-aayos ng relo. Pera? Tanong ni Gregorio na kakapasok lang sa sala. Ngumiti si Silandro. Konti lang pa. Walang reklamo si Gregorio. Agad itong kumuha ng makapal na sobre mula sa drawer at iniabot sa anak. Gamitin mo ng maayos at huwag kang magpapahiya. Thanks pa. Tahimik na pinanood ni Amaris ang eksena. Ilang beses na siyang humingi noon ng tulong para sa scholarship program ng mga batang nasa liblib na barangay, pero lagi siyang tinatanggihan. Hindi charity ang bahay na ito, sabi ng ama niya noon. Pero kapag si Silandro ang humihingi, kahit walang paliwanag, laging may nakahandang pera. Bata pa lang si Amaris, ganito na ang buhay niya. Nang minsang nanalo siya sa provincial essay contest noong high school, hindi man lang pumunta ang kanyang mga magulang. Ang dumalo ay si Maestra Liora Avancena, ang guro niyang naging parang pangalawang ina niya. Anak, ang galing mo, sabi ni Maestra Liora noon habang hawak ng medalya ni Amaris. Balang araw, makikita rin nila kung gaano kakahalaga. Ngunit sa pag-uwi ni Amaris, hindi medalya ang napansin ng ina niya. Bakit ganyan ang buhok mo sa picture? Mukhang pagod, nakakahiya sa mga tao, sabi ni Zenaida. Noong gabing iyon, natutunan ni Amaris na hindi lahat ng panalo ay ipinagdiriwang sa bahay. Minsan, kailangan mong yakapin ang sarili mong tagumpay ng mag-isa. Lumipas ang mga taon at lalo pang lumalim ang puwang sa pagitan niya at ng pamilya. Si Gregorio Balsena ay kilalang negosyante sa lupa, pero nitong mga nakaraang taon, napapadalas ang saradong pagpupulong nito kasama ang kanyang abogado na si Attorney Orvian Lacuesta. Lalaking laging nakaayos ang buhok, laging nakangiti, pero may mga matang tila laging may kinukwenta.
Kasama rin minsan si Belinda Morante, isang mayamang biyuda socialite na mahilig magdala ng mamahaling pabango at mas mamahaling tsismis. Tuwing nandyan si Belinda, nagiging mas malamig ang hangin sa bahay. Zenaida, kailangan niyong maging maingat. Kapag nabuksan ang usapin sa mga lupa, madadamay tayong lahat. Hindi mangyayari yon, sagot ni Gregorio. May paraan pa. Ang tanong, sabat ni Attorney Orvian, handa ba kayong isakripisyo ang dapat isakripisyo? Napahinto si Amaris sa labas ng pinto. May dala siyang tray na kape na inuutos ng ina. Hindi niya sinasadyang makinig, pero nang narinig niya ang salitang isakripisyo, biglang bumigat ang dibdib niya. Bago pa tuluyang makahakbang palayo, bumukas ang pinto. Lumitaw si Zenaida, matalimang tingin. Anong ginagawa mo dyan? Inuutos niya po akong magdala ng kape. Mahinang sagot ni Amaris. Hinablot ni Zenaida ang tray. Susunod, kumatok ka. Hindi ka dapat palakad-lakad dito na parang may karapatan kang makinig sa usapan ng matatanda. Hindi po ako nakikinig, ma. Mas mabuti. Mula sa loob, nakita ni Amaris ang ama niyang nakatitig sa kanya. Hindi iyong tingin ng isang ama sa anak. Para iyong tingin ng taong sinusukat kung gaano karami ang alam mo at kung gaano ka kapanganib kapag nagsalita ka. Kinagabihan, hindi makatulog si Amaris. Naupo siya sa maliit na balkonahe ng kwarto niya habang tanawang malawak na lupain ng mga Valsena. Dati, akala niya pag-aari nila ang lahat ng lupang iyon dahil pinaghirapan ng pamilya. Pero ilang buwan na ang nakalipas, may lumapit sa kanya na matandang magsasaka habang nasa palengke siya. Senyorita Amaris, sabi ng matanda. Halos nanginginig ang boses. Ako si Severo Galang. Hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin sa iyo. Pero ang lupa namin kinuha ng tatay mo. Natandaan ni Amaris ang pamumutla niya noon. Mang Severo, baka may hindi lang pagkakaintindihan. Umiling ang matanda. May mga papeles silang ipinakita pero hindi iyon totoo. Ang tatay ko pa ang nagtanim sa lupang iyon. Pero isang araw, pinapaalis na kami. Wala kaming laban. Wala kaming abogado. Hindi agad nakapagsalita si Amaris. Gusto niyang ipagtanggol ang pamilya niya. Pero may parte sa puso niyang nagsasabing hindi nagsisinungaling ang matanda. Ang mga kamay nito ay puro kalyo. Ang mga mata nito ay pagod, pero hindi mapanlinlang. Titignan ko po kung ano ang magagawa ko. Iyon lang ang nasabi niya. Mula noon, palihim siyang nagsimulang magtanong. Doon niya nakilala si Thaddeus Monterial. Unang kita pa lang ni Amaris kay Thaddeus, inakala niyang katulad lang ito ng ibang mayamang lalaki. Malinis ang suot, mahinahon magsalita, at sanay utusan ng mundo. Pero nagbago ang tingin niya nang makita niya itong nakaluhod sa putikan habang tinutulungang ayusin ang bubong ng maliit na bahay ni Mang Severo matapos itong masira ng bagyo. Hindi bagay sa iyo ang martilyo, biro ni Amaris noon. Ngumiti si Thaddeus habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi rin bagay sa iyo na magdala ng isang sakong bigas. Pero ginagawa mo. Doon nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan nila. Si Thaddeus ay anak ng pamilyang Monterial, kilala sa negosyo sa construction at infrastructure pero hindi siya hambog. Sa halip na magyabang, tahimik siyang tumutulong. May foundation ng pamilya nila para sa mga magsasaka at batang walang kakayahang mag-aral. Sa bawat pakikita nila, unti-unting nakita ni Amaris na may mga taong mayaman hindi lang sa pera kundi sa malasakit. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Amaris isang hapon habang pareho silang nakaupo sa labas ng maliit na chapel sa Barangay Alon. Alin? Yung tumulong kahit hindi ka naman obligado. Saglit na tumingin si Thaddeus sa malayo kasi lumaki akong nakikita na maraming tao ang nawawalan dahil may ibang sobra ang kinukuha. Kung may kaya akong ibalik kahit kaunti, gagawin ko. Hindi sumagot si Amaris. Pero sa loob niya, may maliit na bahagi ng pusong matagal nang nagyelo ang tila uminit. Habang lumalalim ang samahan nila, lalo namang dumidilim ang mundo sa loob ng bahay ng Valsena. Isang gabi, biglang ipinatawag si Amaris sa dining hall. Naroon sina Gregorio, Zenaida, Celandro, Attorney Orvian at Belinda Morante. Nakalatag sa mesa ang mamahaling alak at ilang papeles. Uupo ka. Utos ni Gregorio. Dahan-dahang umupo si Amaris. May problema po ba? Wala, sagot ng ama. May magandang balita. Ngumiti si Zenaida
Pero walang init ang ngiting iyon. Ikakasal ka kay Thaddeus Monterial. Natigilan si Amaris, hindi dahil ayaw niya kay Thaddeus, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Para siyang hindi anak na kakausapin, kundi ari-ari ang ipapasa sa bagong may-ari. Napag-usapan niyo na po ito nang wala ako, hindi mo kailangang makialam sa detalye. Ang mahalaga, makakatulong ito sa pamilya. Pamilya, mahina niyang ulit. Sumandal si Belinda sa upuan. Amaris, hindi ka na bata. Alam mo na may mga bagay na ginagawa para sa pangalan at dangal. Napatingin si Amaris kay Gregorio. Umaasa siya kahit minsan magsasalita ito para sa kanya. Pero umiwas lang ang tingin ng kapatid niya. Mahal mo ba siya? Biglang tanong ni Zenaida. Pero ang tono hindi nag-aalala. Para iyong tanong ng taong naghahanap ng butas. Hindi alam ni Amaris kung paano sasagot. Mahal niya si Thaddeus. Oo, pero ayaw niyang mahaluan ng kasinungalingan, utang at negosyo ang pagmamahal na iyon. Ginagalang ko po siya, maingat niyang sagot. Good, sabi ni Gregorio. Kung ganun, wala ng problema. Doon na unawaan ni Amaris na ginagamit siya. Hindi pa niya alam kung gaano kalalim, pero malinaw na ang kasal ay hindi lang tungkol sa kanya at kay Thaddeus. May pinatakpa ng pamilya niya, may kinakatakutan sila. At sa nakikita niyang kilos ni Gregorio at Zenaida, handa silang gawin ang lahat para hindi mabunyag iyon. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang mansyon sa paghahanda. Dumating ang wedding coordinator na si Brisca Tolentino, kabataan ni Amaris na matagal nang nakakaalam ng lungkot sa loob ng bahay ng Valsena. Nang makalayo sila sa sala, hinawakan ni Brisca ang kamay ni Amaris. "Mars, okay ka lang ba?" Ngumiti si Amaris, pero naninigig ang labi niya. "Hindi ko alam. Gusto mo bang ituloy ang kasal?" Saglit siyang tumahimik. "Kay Thaddeus, oo. Sa ganitong paraan, hindi ko alam. May tinatago sila ano?" Napatingin si Amaris sa kaibigan. "Nararamdaman mo rin?" "Hindi lang nararamdaman, nakikita. Iba ang kilos ng tatay mo. Pati yung abogado parang laging may binabantayan." Dumungaw si Amaris sa bintana. Sa hardin, nakita niya si Gregorio na may kausap na lalaking hindi niya kilala. Malayo sila pero kitang-kita niya ang pag-abot ng ama niya ng sobre. Mabilis iyong itinago ng lalaki sa loob ng jacket. Sa unang pagkakataon, hindi na lang takot ang naramdaman ni Amaris. May kasama na iyong galit. Kinagabihan, dumalaw si Maestra Liora sa bahay dala ang lumang rosaryo na minsan nang ginamit ng ina nito sa kasal. Pinatuloy siya ni Amaris sa maliit na receiving room, malayo sa pandinig ng pamilya. "Anak," sabi ni Maestra Liora habang pinagmamasdan siya, "ang kasal ay dapat simula ng kalayaan, hindi kulungan." Napaluha si Amaris pero agad niya itong pinunasan. "Maestra, paano kung ang pamilya mo mismo ang kulungan?" Mahinang hinawakan ni Maestra Liora ang kanyang muka. "Kung ganoon anak, kailangan mong matutong buksan ang pinto. Hindi lahat ng magulang ay tahanan. Minsan, sila pa ang bagyong kailangan mong lampasan." Yumuko si Amaris. Buong buhay niya hinintay niyang mahalin siya ni Gregorio at Zenaida sa paraan na minamahal nila si Selandro. Inisip niya noon na baka kapag naging mabait siya, kapag naging masunurin, kapag hindi siya nagreklamo, balang araw ay yayakapin din siya ng ina niya nang walang kasamang panlalait. Pero habang papalapit ang kasal, lalo niyang nakikita ang katotohanan. May mga taong kahit dugo mo, hindi marunong magmahal ng walang kapalit. Ilang gabi bago ang kasal, dumaan si Thaddeus sa lumang greenhouse ng mga Valsena, ang taning lugar sa mansyon kung saan nakakaramdam ng kapayapaan si Amaris. Doon sila nag-usap, sa gitna ng mga halamang siya mismo ang nag-alaga mula pagkabata. "Amaris," sabi ni Thaddeus, seryoso ang mukha, "may kailangan akong sabihin sa'yo." Kinabahan siya. "Ano iyon?" Hinawakan ni Thaddeus ang kamay niya. "Hindi lang kasal ang dahilan kung bakit ako pumayag sa arrangement ng pamilya mo. May mga bagay akong iniimbestigahan, tungkol sa lupa sa San Telmo, tungkol sa mga dokumentong maaaring pineke." Namutla si Amaris. "Tatay ko." Hindi agad sumagot si Thaddeus at iyon pa lang ay sapat ng sagot. "Hindi ko gustong saktan ka," dagdag niya, "kaya hindi ko sinabi agad, pero ayokong pumasok ka sa kasal na walang alam sa bigat ng nangyayari." Humina ng malalim si Amaris. Sa halip na magalit, tila may piraso ng palaisipan ang biglang lumagay sa tamang pwesto. Ang bulong-bulong sa silid ng aklatan, ang takot ni Gregorio at Zenaida,
ang mga sobre, ang pangalan ni Mang Sivero. Matagal ko nang nararamdaman, bulong niya. Akala ko masama akong anak dahil nagdududa ako sa kanila. Hindi ka masaman anak dahil gusto mong malaman ang totoo. Tingalaw si Amaris, puno ng luha ang mga mata. Thaddeus, kung totoo ang lahat, hindi ko alam kung sino pa ako pagkatapos nito. Lumapit si Thaddeus at marahang yinakap siya. Ikaw pa rin si Amaris, hindi ka kasalanan ng pamilya mo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak si Amaris nang hindi pinipigilan ng sarili niya. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil may taong sa wakas ay hindi siya sinisisi, hindi siya ginagamit, at hindi siya tinitignan bilang kahihiyan. Ngunit, habang magkayakap sila sa loob ng greenhouse, hindi nila alam na mula sa madilim na bahagi ng hardin ay may matang nakamasid. Si Celandro. Tahimik siyang nakatayo sa likod ng makapal na halaman, hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. Inutusan siya ni Zenaida na bantayan si Amaris. Dapat sana'y kukunan niya ng litrato ang ate niya at ipapadala sa ina. Pero nang marinig niya ang pag-uusap tungkol sa lupa, sa pandaraya at sa sakit na matagal nang dinadala ni Amaris, hindi niya nagawang pindutin ang kamera. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ate niya hindi bilang panganay na laging pinapagalitan, kundi bilang babaeng matagal ng sugatan. Kinabukasan, mas naging mabigat ang paligid ng mansyon. Dumating ang Attorney Orvian kasama ang ilang bagong papeles. Si Belinda ay palakad-lakad sa sala habang may kausap sa telepono. Si Gregorio ay mas tahimik kaysa dati, at si Zenaida naman ay tila pilit na kinokontrol ang bawat kilos ni Amaris. Simula ngayon, Sabi ni Zenaida habang inaayos ang sukat ng gown, "Huwag kang aalis na walang paalam. Maraming mata ang nakatingin sa atin." "Opo," sagot ni Amaris. "Walang drama sa kasal, walang iyakan, walang pagpapahiya. Ngumiti ka lang at gawin ang dapat mong gawin." Napatingin si Amaris sa salamin. Nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng puting gown na hindi pa tapos tahiin. Maganda ang tela, marangya ang disenyo, pero sa sandaling iyon, para itong mabigat na kadena sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang humarap sa ina. "Ma, minsan ba minahal niyo ako?" Natigilan si Zenaida. Ilang segundo itong hindi nakasagot. Pagkatapos, sumangot ito na para bang nainsulto sa tanong. "Anong klaseng tanong iyan? Lahat ng ginagawa namin ay para sa pamilya." "Hindi po iyon ang tinanong ko." Nanigas ang mukha ni Zenaida. "Huwag kang magsimulang umarte, Amaris. Malapit na ang kasal. Hindi ngayon ang oras para sa kahinaan." Umalis si Zenaida. Iniwan si Amaris sa harap ng salamin. Doon, tahimik na napangiti si Amaris. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang sagot. Hindi siya minahal sa paraang kailangan niya. At marahil, iyon ang unang hakbang para tumigil na siya sa pagmamakaawang mahalin siya ng mga taong walang balak magbigay nito. Sa labas ng mansyon, patuloy ang paghahanda sa kasal. May mga bulaklak na dumarating, may mga tauhan na nag-aayos ng listahan ng bisita, may mga musiko na nagpa-practice para sa seremonya. Sa paningin ng bayan, ang kasal ni na Amaris Valsena at Thaddeus Monterial ay magiging pinakamagandang okasyon ng taon. Pero sa likod ng bawat palamuti, may lihim na unti-unti gumagalaw. Sa lumang silid-aklatan, muling nagtipon sina Gregorio, Zenaida, Attorney Orvian at Belinda. Hindi na aksidenteng napadaan si Amaris sa pagkakataong iyon. Sadyang siyang lumapit, tahimik na tumayo sa labas ng pinto at pinakinggan ang usapan. Hindi sapat na matuloy ang kasal. Kapag nailabas ni Monterial ang hawak niya, tapos tayong lahat. "Then make sure he never gets the chance," malamig na sagot ni Gregorio. Narinig ni Amaris ang mahinang paghigop ng hininga ni Zenaida. "Gregorio," sabi nito, "sigurado ka ba?" "Wala na tayong atrasan," tugon ng ama niya. "Kapag bumagsak ako, babagsak tayong lahat." Sumunod ang katahimikan. Pagkatapos, narinig ni Amaris ang tinig ni Belinda. "Kapag natuloy ang pagsabog, wala nang makakapigil sa atin." Nanlamig ang buong katawan ni Amaris. Pagsabog. Hindi pa niya alam kung kailan,
Hindi pa niya alam kung saan, pero sapat na iyon para maintindihan niyang hindi lang pera, lupa o pangalan ng usapan. Buhay na ni Thaddeus ang nasa panganib. Dahan-dahan siyang umatras, pinipigil ang huminga ng malakas. Naninginig ang kanyang mga kamay pero hindi siya umiyak. Hindi ngayon. Hindi sa gabing ito. Sa halip, pumasok siya sa kanyang kwarto, nilak ang pinto at kinuha ang lumang notebook kung saan niya sinusulat ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Ngunit imbes na magsulat ng hinanakit, isang pangungusap lang ang isinulat niya. Hindi ko hahayaang manalo sila. Sa labas ng mansyon, umihip ang malamig na hangin sa San Telmo. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya ang anak na sunod-sunuran. Hindi na lang siya ang tahimik na babae sa likod ng marangyang apelyido. Si Amaris Valsena, ang anak na palaging ginawang panangga ng pamilya, ay nagsisimula ng matutong lumaban. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, kung nandito ka pa rin at sinusubaybayan ang buhay ni Amaris, i-comment mo naman kung anong oras ka ngayon nanonood at kung taga saan ka. Minsan, ang pinakamasakit na laban ay hindi yung harap-harapang sigawan o iyakan, kundi yung kailangan mong ngumiti sa harap ng mga taong alam mong kaya kang ipahamak habang palihim mong binubuo ang tapang para iligtas ang sarili mo at ang taong mahal mo. Matapos marinig ni Amaris ang salitang pagsabog mula sa silid-aklatan ng kanilang mansyon, hindi na siya nakatulog gabing iyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang notebook kung saan niya sinulat ang pangungusap na paulit-ulit niyang binabasa. Hindi ko hahayaang manalo sila. Sa labas ng bintana, tahimik ang malawak mabakuran ng Valsena. Ang mga ilaw sa garden ay kumikislap sa gitna ng dilim para bang walang masamang binabalak sa loob ng bahay. Ngunit alam ni Amaris na sa likod ng magarang mansyon may planong mabaho, marumi at nakamamatay. Hindi lang pala pagtatakip sa kaso ng lupa ang gusto ng kanyang mga magulang. Hindi lang kahiyaan ang iniiwasan nila. Handa silang umatay. At ang taong balak nilang patahimikin ay si Thaddeus, ang unang lalaking nagparamdam kay Amaris na hindi siya gamit, hindi siya palamuti, at hindi siya sumpa ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang buong pamilya, pinilit ni Amaris na kumilos na parang wala siyang narinig. Nasa dulo ng mesa si Gregorio, nagbabasa ng dyaryo, habang si Zenaida naman ay abala sa listahan ng mga bisita sa kasal. Si Celandro ay tahimik na kumakain, ngulit hindi nito magawang tumingin ng direkta sa ate niya. Napansin yon ni Amaris, pero hindi mo siya nagsalita. Maminig na tawag ni Gregorio. Opo pa? Tatawag mamaya si Thaddeus. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Sabihin mo lang na tuloy ang lahat at maayos ang paghahanda. Tumango si Amaris. Opo. Hindi sapat ang opo, singit ni Zenaida. Dapat maramdaman niyang masaya ka. Ayokong dahil sa pagmumukha mong laging kawawa ay magduda ang mga Monterial. Saglit na tumigil sa pagkain si Celandro. Ma, kasal niya ito. Natural lang nakabahan siya. Lahat ay napatingin kay Celandro, lalo na si Gregorio. Anong sinabi mo? Mabagal na tanong ng ama. Napayuko si Celandro. Wala po. Sabi ko lang baka pagod si ate. Sumangot si Zenaida. Masyado kang malambot ngayon, Celandro. Huwag kang makikisawsaw. Hindi nagsalita si Amaris, pero may bahagyang gumalaw sa dibdib niya. Kahit maliit, kahit mahina, ngayon lang niya narinig na nagtangka si Celandro na ipagtanggol siya. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa narinig nito sa greenhouse noong nakaraang gabi, pero malinaw na may nagbago sa kapatid niya. Pagkatapos ng almusal, umakyat si Amaris sa kwarto niya at tinawagan si Briska. Hindi niya agad kayang sabihin lahat sa telepono, kaya nagpadala siya ng maikling mensahe. Kailangan kitang makita. Ngayon, huwag kang magsasabi kahit kanino. Makalipas ang isang oras, dumating si Briska Tolentino sa mansyon, dala ang ilang sample ng invitation cards at tela para sa reception styling. Sa harap ng mga kasambahay, todong ngiti ito at profesional ang kilos. Pero nang makapasok sila sa maliit na bodega sa likod ng ballroom, nagbago ang mukha nito. Mars, anong nangyari? Para kang hindi huminga buong gabi. Nanginginig ang kamay ni Amaris habang isinara ang pinto. May balak silang gawin kay Thaddeus. Kaninong sila? Ang parents ko, si Attorney Orvian, si Belinda. Narinig ko sila kagabi. Nanlaki ang mata ni Briska. Anong klaseng balak? Lumunok si Amaris.
Pagsasabog, yun ang narinig ko. Saglit na nanigas si Briska, pagkatapos ay napahawak sa bibig. Diyos ko, Amaris, hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero alam kong konektado ito sa kasal. Lumapit si Briska at mahigpit siyang yiyakap. Makinig ka sa akin, hindi ka pwedeng basta sumugod sa kanila. Kapag wala tayong ebidensya, babalik ta rin kanila. Alam ko, bulong ni Amaris. Yun ang kinatatakutan ko. Buong buhay ko kaya nila akong palabasing maarte, baliw o walang utang na loob. Pero ngayon, buhay ni Thaddeus ang nakataya. Nag-isip si Briska. May kilala akong pwedeng makatulong. Pinsan ko, si Enzo. Mekaniko siya. Siya ang kinuha ng Monterial para mag-check ng bridal convoy at mga sasakyan sa araw ng kasal. Kung sasakyan ng target, baka may mapansin siya. Magpagkakatiwalaan ba siya? Mas pinagkakatiwalaan to pa kaysa sa sarili kong tita. Mabilis na sagot ni Briska. Tahimik yon pero matalas at galit siya sa mga taong nananakit ng walang laban. Nang araw ding iyon, nagkita sina Amaris, Briska at Enzo Marabilia sa lumang kapilya malapit sa Barangay Alon. Pinili nila ang lugar dahil madalas itong puntahan ni Amaris dati para magdala ng tulong sa mga bata, kaya hindi ito paghihinalaan kung may makakita man sa kanya roon. Si Enzo ay simpleng lalaki. Kayong mangi, may mga kamay na sanay sa grasa at bakal at may mga matang hindi madaling maloko. Hindi siya madaldal. Nang ikwento ni Briska ang sitwasyon, tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amaris. Senyorita, diretso kong sasabihin, kung bomba nga ang usapan, malamang sasakyan ang gagamitin. Madaling palabasing mechanical failure o aksidente kapag sumabog sa daan. Napalunok si Amaris. Sasakyan ni Thaddeus. Posible, lalo na kung may routine siya. Kung alam nila kung anong kotse ang sasakyan niya papunta o alis sa simbahan, doon sila kikilos. Paano natin malalaman? Ako ang bahala mag-inspect, pero kailangan kong makalapit sa sasakyan nang hindi halata. Sumabat si Briska. Ako ang wedding coordinator, kaya kong gumawa ng dahilan para ipasok sa garage ang mga sasakyan at sabihin na final safety check iyon. Hindi agad sumagot si Amaris. Mabigat ang bawat salitang lumalabas sa usapan. Hindi na ito simpleng hinala. Unti-unti nang nagkakaroon ng anyo ang panganib. May isa pa, sabi ni Enzo. Kung seryoso kayo rito, kailangan natin ng pulis. Umiling si Amaris. Hindi basta pulis, may mga koneksyon ng tatay ko. Tama siya, sabi ni Briska. Kung maling pulis ang lapitan natin, bukas pa lang alam na nila Gregorio. Tahimik na nag-isip si Amaris. May isang pangalan ang pumasok sa isip niya. Inspector Naomi Felarca. Napatingin si Briska. Kilala mo siya. Hindi personal, pero si Mang Severo nabanggit niya noon na may pulis na tumutulong magbukas ulit ng kaso ng lupang ninakaw. Babae, tahimik, hindi nabibili. Tumanggo si Enzo. Kung ganon, siya ang hanapin natin. Kainahapunan, nagpunta si Amaris sa maliit na tindahan ni Mang Severo sa gilid ng palengke. Nagtitinda na lamang ito ng gulay mula sa maliit na lupang inuupahan niya dahil ang tunay niyang sakahan ay matagal nang naagaw. Nang makita siya ng matanda, agad itong nagalala. Senyorita Amaris, bakit parang hindi maganda ang pakiramdam mo? Mang Severo, mahinang sabi niya. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Tungkol po ito sa tatay ko. Hindi na nagtanong ang matanda kung bakit. Pinapasok niya si Amaris sa likod ng tindahan at inabutan ng tubig. May kilala po ba kayong Inspector Naomi Felarca? Tumigil sa pag-aayos ng bayong si Mang Severo. Oo, siya ang tumulong sa amin noong walang gustong makinig. Bakit mo siya hinahanap? Nanginginig ang tinig ni Amaris nang sabihin niya. Dahil may balak silang patayin si Thaddeus. Natulala si Mang Severo. Makalipas ang ilang sandali, bumigat ang mukha nito. Alam kong masama ang nagawa ng tatay mo sa lupa, pero hindi ko inakalang aabot siya sa ganito. Hindi ko rin po inakala, sagot ni Amaris. At sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilang mapalua. Kahit masakit sila sa akin, kahit ginamit nila ako, hindi ko inisip na kaya nilang pumatay. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ng balikat niya. Anak, may mga taong kapag takot mawalan ng kapangyarihan, nakakalimutan na ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong malunod kasama nila. Sa tulong ni Mang Severo, nakipagkita si Amaris kay Inspector Naomi sa isang tahimik na kainan sa labas ng bayan. Hindi nakasuot ng uniforme ang pulis, simpleng blouse lang at itim na pantalon, pero may bigat ang presensya nito. Matanda ng kaunti kay Amaris, may maumong mukha ngunit matalas ang tingin. Ano ang narinig mo mismo? Tanong ni Inspector Naomi. Ikinuwento ni Amaris ang lahat, ang usapan sa silid-aklatan, ang salitang pagsabog,
ang takot ng pamilya sa ebidensyang hawak ni Thaddeus at ang koneksyon sa kaso ng mga lupa. Hindi siya pinutol ni Naomi. Tahimik lang itong nagsusulat sa maliit na notebook. Matagal na naming iniimbestigahan ng ama mo, sabi ng inspektor matapos makinig. Pero kulang kami sa direktang ebidensya. Maraming testigo ang umurong dahil natakot. Ang iba, binayaran. Ang iba, nawala na lang sa lugar. Naninginig ang labi ni Amaris. Inspektor, kailangan niyo pong iligtas si Thaddeus. Iligtas natin siya, diin ni Naomi. Pero kailangan mong maintindihan, kung kikilos tayo ng padalos-dalos, maaaring makatakas ulit sila. Mas mabuti kung mahuhuli natin sila sa aktwal na pagtatangka, kasama ang ebidensya at kasabwat. Gusto niyo po kong magpanggap na walang alam? Tatanungin kita ng malinaw, Amaris. Kaya mo ba? Napatingin si Amaris sa labas ng kainan. May batang babae roon na hawak ang kamay ng kanyang ina. Saglit niyang naisip ang batang sarili, ang batang naghihintay sa pagmamahal ng magulang na hindi dumating. Pagkatapos ay naisip niya si Thaddeus, si Mang Severo at ang lahat ng pamilyang sinira ng kasakiman ni Gregorio. Huminga siya ng malalim. Kakayanin ko. Sa sumunod na mga araw, naging mas mahirap ang bawat sandali sa bahay. Pinilit ni Amaris na maging kalmado sa harap ng mga magulang. Kapag tinatanong siya ni Zenaida tungkol sa gown, sumasagot siya ng mahinaon. Kapag kinakausap siya ni Gregorio tungkol sa Montreal, tumatango siya. Kapag nakakasalubong niya si Atty. Orvian sa hallway, pinipilit niyang huwag ipakitang nanginginig ang tuhod niya. Mulit sa likod ng katahimikan, gumagalaw na ang mga taong kakampi niya. Si Briska ay nagdagdag ng peking vehicle inspection schedule sa wedding checklist. Sinabi niya sa lahat, requirement iyon ng security team ng Montreal dahil maraming VIP guests ang dadalo. Si Enzo naman ang inilagay niyang lead mechanic. Walang naghinala dahil maayos at professional ang pagkakapresenta niya. Isang gabi bago ang final rehearsal, nakapasok si Enzo sa garahe ng event venue kung saan pansamantalang nakapark ang ilang sasakyan para sa kasal. Kasama niya ang 2 tauhan na pinagkakatiwalaan ni Inspector Naomi pero nagpanggap silang assistant mechanic. Tahimik nilang sinuri ang bridal car, ang service van at ang sasakyang gagamitin ni Thaddeus. Sa una, wala silang nakita. Pero nang yumuko si Enzo sa ilalim ng itim na kotse ni Thaddeus, bigla siyang natigilan. May manipis na bagong kabit na metal casing sa ilalim, malapit sa fuel line. Hindi iyon parte ng original setup ng sasakyan. May wire na maingat na itinago sa gilid at may maliit na receiver na nakalagay sa loob ng protective cover. Hindi ginalaw ni Enzo. Alam niyang isang maling galaw, posibleng sumabog o masira ang ebidensya. Dahan-dahan siyang umatras at sumenyas sa kasamang pulis. Meron, bulong niya. Agad na kinuhanan ng litrato at video ang nakita. Pagkatapos, tinawagan niya si Briska gamit ang coded message na napagkaintindihan nila. Bris, may problema sa bulaklak sa ilalim ng kotse. Sa kabilang linya, nanlamig si Briska. Alam niya ang ibig sabihin noon. Nang makarating kay Amaris ang balita, nasa kwarto siya habang sinusukatan ng belo. Halos mabitawan niya ang tela nang makita ang mensahe ni Briska. Totoo, nasa sasakyan. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Kahit alam na niyang may plano, iba ka rin ang sakit kapag napatunayan mong hindi ka nagkamali. Totoo, may bomba at ang sariling ama at ina niya ang nasa likod nito. Pumasok si Zenaida sa kwarto. Bakit ang putla mo? Mabilis na itinago ni Amaris ang cellphone. Nahilo lang po. Lumapit si Zenaida at inayos ang belo sa buhok niya. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Bukas, sabi ng ina, magiging maayos ang lahat. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng ikakahiya namin. Napatingin si Amaris sa kamay ng ina niyang nakapatong sa balikat niya. Ang kamay na iyon ang dapat sana'y kumalinga sa kanya. Pero ngayon, ang kamay ding iyon ang pumayag na may mamatay para lang manatiling malinis ang pangalan ng pamilya. Opo, ma. Mahinang sagot ni Amaris. Gagawin ko po ang dapat gawin. Hindi alam ni Zenaida na magkaiba sila ng ibig sabihin. Kinagabihan, nagtipon sina Amaris, Thaddeus, Briska, Enzo, Mang Severo at Inspector Naomi sa lumang chapel sa Barangay Alon.
Doon ipinaliwanag ng inspektor ang huling plano. Hindi sasakay si Thaddeus sa kotse niya bukas, sabi ni Naomi. Papalitan natin ang sasakyan bago siya umalis papuntang simbahan. Ang kotse na may explosive device ay mananatiling kontrolado ng bomb squad at kukunin bilang ebidensya. Paano ang pagsabog na inaasahan nila? Tanong ni Briska. May gagamitin kaming lumang service vehicle sa likod ng simbahan. Walang tao, walang madadamay. Controlled explosion. Sapat para marinig ng mga salarin at lumabas ang tunay nilang reaksyon. Napahawak si Amaris sa dibdib. Ibig sabihin, sa altar, kailangan kong magpanggap na hindi ko alam? Tumanggo si Inspector Naomi. Oo, kailangan nilang maniwalang natuloy ang plano nila. Hindi ko alam kung kaya kong makita silang ngumiti. Bulong ni Amaris. Lumapit si Thaddeus at hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Tumingin sa kanya sila Amaris. Thaddeus, kung may mangyaring mali. Walang mangyayaring mali, putol nito. Ngunit hindi mayabang ang tinig niya. Matatag. At kahit ano pa ang mangyari, hindi na nila tayo mapapatahimik. Sa isang sulok, nakatayo si Celandro. Siya ang huling dumating sa chapel. Nanginginig ang kamay niya nang lumapit kay Amaris. Ate, mahinang sabi. Napatingin sa kanya si Amaris, maingat at may halong sakit. Bakit ka nandito? Lumunok si Celandro. Narinig ko kayo nung isang gabi sa greenhouse. Narinig ko rin sina Mama at Papa. Akala ko dati, drama lang lahat. Akala ko ikaw lang ang laging lumalaban. Pero hindi pala. Tayo pala ang mali. Hindi sumagot si Amaris. May iniabot si Celandro na maliit na flash drive. Kinuha ko ito sa laptop ni Papa. May mga file tungkol sa transfer ng pera kay Dacius Belen. Siya yung lalaking nakita mong kausap ni Papa sa garden. Siya ang inutusan nilang magkabit ng bomba. Tahimik ang buong chapel. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Tanong ni Amaris, puno ng sugat ang boses. Napayuko si Celandro. Duwag ako at alam kong hindi sapat ang sorry. Pero kung may magagawa ako para hindi na sila makasakit, gagawin ko. Tinanggap ni Inspector Naomi ang flash drive. Malaking tulong ito. Si Amaris naman ay tumingin sa kapatid niya. Hindi niya ito niyakap. Hindi rin niya pinatawad agad, pero sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinalikuran. Bukas, sabi niya, huwag kang uurong. Imiling si Celandro, namumula ang ita. Hindi na. Pag-uwi ni Amaris sa mansyon, tahimik na ang lahat. Ngulit bago siya puluyang pumasok sa kwarto, narinig niya ang timig ni Gregorio sa dulo ng hallway. Amaris, huminto siya. Lumapit ang ama niya. Suot nito ang robe. May hawak na baso ng alak. Ilang segundo siyang nitong pinagmasdan. Bukas, magiging parte ka ng mas malaking bagay. Sana maintindihan mo balang araw na may mga sakripisyong kailangang gawin para sa pamilya. Dahan-dahang humarap si Amaris. Kahit buhay ng tao? Nanliit ang mata ni Gregorio. Anong ibig mong sabihin? Pinilit ni Amaris na hindi manginig. Wala po. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang kaya niyong isakripisyo. Matagal siyang tinitigan ng ama. Pagkatapos, malamig itong ngumiti. Mas marami kaysa sa kaya mong isipin. Umalis si Gregorio. Iniwan si Amaris sa madilim na hallway. Doon niya lubos na naintindihan. Wala nang ama sa harap niya. Wala nang inang magliligtas sa kanya. Ang natitira na lang ay dalawang taong handang magsunog ng buhay ng iba para hindi gumuho ang trono nilang gawa sa kasinungalingan. Pumasok si Amaris sa kwarto, isinara ang pinto at tinignan ang wedding gown na nakasabit sa gilid. Bukas, isusuot niya iyon. Bukas, lalakad siya sa altar. Bukas, ngingiti siya sa harap ng mga taong nagplano ng kamatayan ng lalaking mahal niya. Pero hindi na siya ang dating Amaris na madaling patahimikin. Sa ilalim ng unan niya, itinago niya ang maliit na recorder na ibinigay ni Inspector Naomi. Sa cellphone niya, nakahanda ang mensaheng ipapadala kay Briska kung may mangyaring hindi kasama sa plano. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang yabag ng mga tao. Sa hallway, naroon ang mga boses ni Zenaida at Belinda na abala sa pagbibigay ng utos. Siguraduhin ninyong walang gusot ang belo, matalim na sabi ni Zenaida sa isa sa mga stylist.
Ang daming bisita. Ayokong magmukhang kawawa ang anak ko. Muntik nang mapangiti si Amaris sa pait. Ngayon lang tinawag ni Zenaida na anak ko sa harap ng ibang tao. At kahit yun ay dahil sa itsura niya, bumukas ang pinto at pumasok si Maestra Liora. Simple lang ang suot nitong ternong kulay abo, pero sa paningin ni Amaris, siya ang pinakakalmadong presensya sa buong silid. Agad na pinaupo ni Maestra Liora ang sarili sa tabi niya at marahang hinawakan ng kamay niya. "Huminga ka, anak," mahinang sabi nito. "Maestra," bulong ni Amaris, halos hindi gumagalaw ang labi. "Parang hindi ko kaya." "Kaya mo. Pero hindi mo kailangang magpanggap sa akin na hindi ka natatakot." Napapikit si Amaris. "Paano kung may pumalpak? Paano kung may madamay? Paano kung makita ni Thaddeus ang mga magulang ko at hindi na niya ako matignan ng pareho?" Mahigpit na pinisil ni Maestra Liora ang kamay niya. "Hindi ikaw ang kasalanan ng mga magulang mo. At ang lalaking tunay na nagmamahal, alam kung paano paghiwalayin ang puso mo sa kasalanan nila." Bago pa man makasagot si Amaris, biglang pumasok si Zenaida. Sandali nitong tinignan si Maestra Liora, halatang hindi natutuwa sa presensya niya, pero pinili niyang huwag gumawa ng isena. "Amaris, oras na. Darating na ang bridal car." Tumayo si Amaris. Sa sandaling iyon, parang umikot ang buong mundo. Ngulit nang humarap siya sa ina, hindi na siya ang batang naghihintay ng lambing. Siya na ang babaeng dalang katotohanan sa ilalim ng puting gown. "Opo ma." Sa ibaba ng mansyon, naroon si Gregorio na nakasuot ng itim na barong na may mamahaling pin. Tinignan niya ang anak mula ulo hanggang paa. Walang pagmamalaki sa mukha, parang pagsusuri. Para bang tinitiyak niyang maayos ang kasangkapan na gagamitin niya sa huling bahagi ng plano. "Maganda ka," sabi ni Gregorio pero malamig ang tono. "Huwag mong sayangin ang araw na ito." "Hindi ko po sasayangin," sagot ni Amaris. Hindi nito alam kung gaano kabigat ang kahulugan ng sagot na iyon. Sa simbahan naman, maaga nang dumating si Thaddeus. Hindi siya sumakay sa kotse na may bomba. Ayon sa plano, si Enzo ang nagmaneho ng ibang sasakyan, isang lumang puting van na ginamit ng foundation ng Montreal. Nakasuot ng maayos na suit si Thaddeus, pero hindi maitago sa mata niya ang pag-aalala. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Enzo. "Sir, secure na po ang original car. Hawak na ng bomb squad. Wala nang lalapit doon." Tumanggo si Thaddeus. "Salamat Enzo, walang anuman. Pero sir, kailangan niyo pong magmukhang normal, maraming mata." Huminga ng malalim si Thaddeus at tumingin sa simbahan. Ang hirap magmukhang normal kapag alam mong ang babaeng pakakasalan mo ay kailangang tumayo sa harap ng mga taong nagtangka kang patayin. Sa gilid ng simbahan, naroon si Briska na may hawak na kickboard. Palakad-lakad siya, nagbibigay ng utos sa mga staff, pero ang tunay niyang binabantayan ay ang kilos ni Belinda, Attorney Orvian at Dacius Belen. Si Dacius, ang lalaking inupahan ni Gregorio, ay nagpanggap na bahagi ng security team. Nakaitim siya, may earpiece at palaging tumitingin sa kanyang cellphone. Hindi kalayuan, may ilang pulis na nakapwesto bilang usher, photographer assistant at parking staff. Si Inspector Naomi mismo ay nasa loob ng simbahan, nakasuot ng simpleng damit at nakaupo malapit sa likurang bahagi. Sa ordinaryong bisita, mukha lang siyang kamag-anak na tahimik, pero ang mga mata niya ay hindi nagpapahinga. Nang dumating si Amaris sa simbahan, sandaling tumigil ang ingay ng mga tao. Lahat ay napatingin sa kanya. Napakaganda niya sa puting gown, pero ang hindi nila nakikita ay ang bigat ng takot na dinadala niya. Sa kanyang tabi, hawak ni Gregorio ang braso niya bilang ama na maghahatid sa anak sa altar. Sa paningin ng mga bisita, isa itong emosyonal na tagpo, pero para kay Amaris, parang hawak siya ng taong minsan nang nagpasya na sirain ang buhay niya. "Mamiti ka," bulong ni Gregorio habang nakapila sila sa pintuan ng simbahan. Dahan-dahang ngumiti si Amaris. "Opo pa, magsisimula na ang marcha." Tumugtog ang organ, bumukas ang malaking pinto ng simbahan at sumalubong sa kanya ang liwanag mula sa altar. Sa dulo ng mahabang aisle, nakita niya si Thaddeus, buhay, nakatayo, nakatingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa buong mundo. Sa unang pagkakataon ng araw na iyon, muntik nang bumigay ang luha ni Amaris, pero pinigilan niya.
hindi pa tapos ang laban. Habang naglalakad sila, ramdam niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Gregorio sa braso niya. Sa kaliwang hanay, nakaupo si Zenaida, suot ang mamahaling gown at perlas, pero ang mata nito ay hindi sa anak nakatuon. Pasulyap-sulyap ito sa orasan. Sa likod naman nito nakaupo si Belinda Morante at ang anak nitong si Veronel. Si Veronel ay nakangiti ng manipis, parang naghihintay ng pagkakataong makitang masira si Amaris. Sa pinakadulong bahagi ng simbahan, nakita ni Amaris si Mang Sivero. Simple ang suot nitong barong, medyo kupas na, pero diretso ang tingin sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mata, bahagya itong tumanggo, para bang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Pagdating nila sa altar, binitiwan ni Gregorio ang braso ni Amaris at iniabot ito kay Thaddeus. Alagaan mo ang anak ko, sabi ni Gregorio, mahinaong mahinaon, parang walang karumal-dumal na plano sa likod ng kanyang mukha. Tumingin si Thaddeus sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mata. Sa pagitan ng dalawang lalaki, may katahimikan na mas matalim pa sa sigaw. Alam ni Thaddeus ang katotohanan. Hindi alam ni Gregorio na alam niya nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, tiwala at sakripisyo. Habang nakikinig si Amaris, gusto niyang matawa at umiyak ng sabay. Sakripisyo. Ilang beses ginamit ng kanyang pamilya ang salitang iyon para pagtakpan ang kasakiman. Ilang beses nilang sinabi na may kailangang isakripisyo para sa pangalan ng pamilya. Pero ang totoo, ibang tao lang ang laging nilang inilalagay sa apoy. Hinawakan ni Thaddeus ang kamay niya. Marahan, maingat. Nang tumingin sa rito, halos hindi gumalaw ang labi nito nang sabi, "Nandito ako, napakorap si Amaris." Sumagot sa parehong hina, "Huwag kang bibitaw." Hindi, sa gitna ng seremonya, nakita ni Amaris si Attorney Orvian sa likod, napahilik na tinitignan ang kanyang cellphone. Pinindot nito ang screen, saka tumingin kay Dasius na nakatayo malapit sa gilid na pintuan. Si Dasius naman ay marahang lumabas. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Amaris. Ilang segundo lamang ang lumipas nang sumenya si Briska sa gilid ng simbahan. Bahagya nitong itinaas ang daliri sa may bouquet arrangement, ang palatandaan na tuloy ang controlled explosion at nasa posisyon na ang lahat. Tumingin si Amaris kay Inspector Naomi. Tahimik itong nakaupo pero hawak na nito ang maliit na radio sa loob ng bag niya. Nagpatuloy ang pari sa pagsasalita. Kung sino man ang may dahilan upang hindi matuloy ang pag-iising dibdib na ito, Hindi pa man natatapos ang pangungusap, biglang may malakas na pagsabog mula sa likod ng simbahan. Yumanig ang sahig, nagtilian ng mga bisita. May mga napayuko, may tumakbo papunta sa pinto, may mga batang umiiyak. Ang choir ay biglang natahimik at ang mga kandila sa gilid ng altar ay nanginig sa lakas ng tunog. Nakapakit si Amaris kay Thaddeus. Kahit alam niyang controlled explosion iyon, iba pa rin ang takot kapag narinig mo ang tunog ng isang bagay na sumasabog. Para sa ilang sandali, bumalik sa isip niya ang posibilidad na baka may pumalpak, baka may nasaktan, baka hindi iyon ang planong pagsabog. "Amaris," mabilis na sabi ni Thaddeus, hinawakan ng magkabilang balikat niya. "Ligtas tayo, tumingin ka sa akin." Tumanggo siya, humihinga ng mabigat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mukha ni Gregorio. Hindi ito mukhang nagulat. Sa halip, may bahagyang niting sumilay sa labi nito. Isang niting mabilis, halos hindi mapapansin ng karaniwang tao, pero sapat para makita ni Amaris. Si Zenaida naman ay napaupo, hawak ang dibdib, pero hindi takot ang unang reaksyon sa mata nito. Ginhawa. Para bang natanggalan ng malaking tinik. Si Belinda ay yumuko kay Veronel at bumulong ng malinaw na nahuli ng isang recorder ng isang pulis na nakaupo sa likuran. Tapos na, wala na siya. Ngunit bago patuluyang lumawak ang kanilang ngiti, tumayo ng diretso si Thaddeus sa altar. Buhay, walang sugat, hawak pa rin ng kamay ni Amaris. Nakita ni Zenaida si Thaddeus at nanigas ang mukha nito. Si Gregorio ay biglang napaatras na parabang multo ang nakita. Si Attorney Orvian na kanina ay kalmado ay halos mabitawan ng cellphone. Si Belinda naman ay naputla at si Veronel ay napasandal sa upuan. "Paano?" bulong ni Zenaida, ngulit narinig iyon ni Amaris. Tahimik na tumayo si Inspector Naomi mula sa likuran. "Walang gagalaw,"
Malakas nitong utos. Sabay-sabay na naglabas ng badge ang mga pulis na nakapwesto bilang staff. Ang ibang bisita ay napahinto sa pagtakbo, naguguluhan kung ano ang nangyayari. Pumasok mula sa gilid ng simbahan ng ilang pangpulis, kasama ang 2 bomb squad officer na may dalang sealed evidence container. Naglakad si Inspector Naomi papunta sa gitna ng aisle. Hindi siya sumigaw ng todo, pero buong simbahan ay nakinig sa kanya. Gregorio Valsena, Zenaida Valsena, Attorney Orvian Lacuesta, Belinda Morante at Dashus Belen, kayo ay inaaresto dahil sa kasong attempted murder, conspiracy to commit murder, illegal possession and planting of explosive device at kaugnay na kaso ng land fraud. Nagkagulo ang mga bisita. Ano ito? Sigaw na Gregorio, pilit pang nagmamatapang. Hindi ninyo alam kung sino ako. Tumigil si Inspector Naomi sa harap niya. Alam namin kung sino kayo, matagal na. Wala kayong ebidensya, singhal ni Attorney Orvian. This is unlawful. Isa akong abogado. Suminyas si Naomi. Sa malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng wedding photos ni na Amaris at Thaddeus, biglang lumabas ang video mula sa hidden camera sa garahe. Kitang-kita roon si Dashus na yumuyuko sa ilalim ng kotse ni Thaddeus. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw sina Gregorio at Attorney Orvian sa frame. Malinaw ang mukha, malinaw ang kilos, malinaw ang palitan ng sobre. Sumunod na pinatugtog ang audio. Tiyakin mong walang matitira. Boses iyon ni Gregorio at kasunod, tinig ni Zenaida. Kapag natuloy ang pagsabog, wala nang makakapigil sa atin. Para bang sabay-sabay na nawala ng hangin ng buong simbahan. Napatayo si Zenaida. Hindi ako iyon, peke iyan. Ako ang kumuha ng ilang files, biglang sabi ni Silandro sa gitnang hanay. Napatingin ang lahat sa kanya. Namumula ang mata niya, nanginginig ang labi, pero hindi siya umatras. Silandro, sigaw na Gregorio, umupo ka. Umiling si Silandro. Hindi na, pa. Buong buhay ko umupo ako, nanahimik ako. Pinanood kong durugin ninyo si ate. Pinanood kong dayain ninyo ang mga tao. Pero hindi ko na kayang panoorin kayong pumatay. Wala kang alam, sigaw ni Zenaida. May alam ako, ma, umiiyak na sagot ni Silandro. At ibinigay ko na sa pulis ang transfer records kay Dashus. May kopya rin ng usapan ninyo ni Belinda patungkol sa pagpapalakat ng kasinungalingan laban kay ate kapag namatay si Thaddeus. Napahawak si Belinda sa upuan. Sinungaling ka. Mula sa likod, nagsalita si Mang Severo. Hindi na kami matatakot sa inyo. Simple lang ang sinabi ng matanda, pero yon ang lalong nagpabigat sa katahimikan. Maraming magsasaka na imbitado ni Thaddeus sa dulo ng simbahan ang tumayo, isa-isa, tahimik, hindi para manggulo, kundi para ipakita na hindi na sila invisible. Si Gregorio na sanay makitang yumuyuto ang lahat sa kanya ay biglang napaluhod, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil bumagsak na ang pader ng kapangyarihan sa harap ng buong bayan. Amaris, biglang sabi ni Zenaida, lumapit ng kaunti habang pinipigilan ng pulis. Anak, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong may nagkamali. Anak kita. Napatingin si Amaris sa kanya. Ilang taon niyang hinintay marinig ang salitang iyon ng may lambing. Anak kita. Pero ngayon, ginagamit lang ito ni Zenaida bilang huling tali para hilahin siya pabalik sa katahimikan. Dahan-dahang bumaba si Amaris mula sa altar. Hawak pa rin ni Thaddeus ang kamay niya. Pero nang huminto siya sa harap ng ina, binitawan niya muna ito. Kailangan niyang harapin ito ng sarili niyang lakas. Anak ninyo ako, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ako kasabwat. Napaluhod si Zenaida, umiiyak. Amaris, pakiusap! Hindi ninyo ako pinakiusapan noong ginamit ninyo ako. Hindi ninyo ako pinakinggan noong nasasaktan ako. At hindi ninyo inisip na anak ninyo ako noong pumayag kayong pasabugin ang sasakyan ng lalaking mahal ko. Tahimik ang buong simbahan. Lumapit si Inspector Naomi at marahang tumanggo kay Amaris. Salamat sa tapang mo. Isa-isang pinusasan sina Gregorio, Zenaida, Attorney Orvian, Belinda at Dashus. Si Beronel ay nagtangkang lumusot sa gilid pero hinarang siya ni Brisca. Saan ka pupunta? Talong ni Brisca. Hawak ang sariling cellphone. May screenshots ako ng messages mo tungkol sa paninira kay Amaris. Ibigay mo na lang sa inspector ang password mo para hindi na tayo maghabulan.
Namula si Veronel sa galit pero wala siyang nagawa nang lumapitan siya ng isang pulis. Sa gitna ng lahat, tumayo si Amaris sa aisle. Nakasuot pa rin siya ng wedding gown. Nasa buhok pa rin niya ang belo, pero hindi na siya mukhang bride na naghihintay sa simula ng kasal. Mukha siyang babaeng nakaligtas sa apoy na matagal nang inihanda para sa kanya. Lumapit si Thaddeus. Amaris. Tumingin siya rito, puno ng luha ang mga mata. Hindi natin pwedeng ituloy ngayon. Tumanggo si Thaddeus agad, walang hinanakit. Alam ko. Hindi dahil ayoko, kundi dahil ayokong maging takip ang kasal natin sa nangyari. Kailangan kong huminga. Kailangan kong harapin ito. Hinawakan ni Thaddeus ang kamay niya. Maghihintay ako. Hindi tayo kailangan ikasal ngayon para patunayan na mahal kita. Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Amaris. Hindi iyak ng kahinaan. Iyak iyon ng babaeng sa wakas ay hindi pinipilit. Lumapit si Maestra Leora at niyakap siya. Sumunod si Brisca, umiiyak din. Sa likod nila, si Enzo ay tahimik na nakatayo, halatang nabunutan ng tinik. Si Mang Sibero naman ay nagtanggal ng sombrero at yumuko, hindi bilang pagsusuko, kundi bilang pasasalangat. Sa labas ng simbahan, patuloy ang ingay ng mga tao, sirena ng pulis at bulungan ng mga bisitang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang kasalang inaasahan ng San Telmo na magiging pinakamagandang okasyon ng taon ay naging araw ng pagbubunyag. Ngulit para kay Amaris, hindi iyon ang katapusan ng kwento. Habang lumalabas siya sa simbahan, hinubod niya ang belo at hawak iyon sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa langit na unti-unting lumiliwanag matapos ang makapal na ulap. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang bumalik sa mansyon para magtago sa kwarto. Wala na siyang pamilyang kailangang pagtakpan. Wala na siyang ngiting kailangang isuot para lang hindi mapahiya ang balsena. At kahit wasak ang karaw na dapat sanay kasal niya, may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi na siya bilanggo ng apelidong minana niya. Sa tabi niya, naroon si Thaddeus. Sa likod niya, naroon ang mga taong tunay na nagmamahal at naniniwala sa kanya. At sa harap niya, nagsisimula ang mahirap, mulit totoong daan patungo sa paghilom. Sa araw na iyon, hindi natuloy ang kasal, pero nagsimula ang paglalaya ni Amaris. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Kung nasubaybayan mo ang pinagdaanan ni Amaris, alam mong hindi natatapos ang sakit sa sandaling mahuli ang mga salarin. Minsan, pagkatapos ng malaking pagsabog sa buhay ng isang tao, doon palang nagsisimula ang mas tahimik pero mas mahirap na laban, ang pagbangon, ang pagharap sa kahihiyan, at ang pagbuo ng bagong sarili mula sa mga pirasong iniwan ng nakaraan. Matapos ang araw ng kasal na nauwi sa pag-aresto, hindi agad naging payapa ang buhay ni Amaris. Akala ng ilan, kapag lumabas na ang katotohanan at nahuli na ang mga may sala, doon na magsisimula ang ginhawa. Ngunit para kay Amaris, ang sumunod na mga buwan ay parang panibagong bagyo. Walang pagsabog, walang sigawan sa simbahan, pero araw-araw siyang sinusubok ng mga tanong, bulong, titig at alaala. Hindi na siya bumalik sa mansyon ng Balsena. Nang gabing iyon pagkatapos ng insidente, pansamantalang siyang tumuloy sa lumang bahay ni Maestra Leora sa dulo ng San Telmo, malapit sa maliit na ilog kung saan madalas niyang pinupuntahan noong bata pa siya. Payak lang ang bahay, kahoy ang sahig, may lumang aparador at may mga paso ng halaman sa tabi ng bintana. Ngulit sa unang gabing natulog si Amaris doon, kahit hindi malambot ang kutsyon at hindi malamig ang silid, mas nakahinga siya kaysa sa alinmang gabi sa mansyon ng sarili niyang pamilya. Kinabukasan, paggising niya, sandali siyang nalito kung nasaan siya. Wala ang malalaking kurtina ng kanyang kwarto, wala ang malamig na marmol, wala ang mga utos ni Zenaida mula sa hallway. Sa halip, narinig niya ang kaluskos ng kawali sa kusina at ang mahinang boses ni Maestra Leora na kumakanta habang nagluluto ng sinanggag. Bumangon si Amaris at lumabas ng silid. Nakita niya ang matandang guro na nakatalikod, abala sa paghahanda ng almusal. "Gising ka na pala, anak," Sabi ni Maestra Leora nang napansin siya. "Kumain ka muna, kahit kaunti." Umupo si Amaris sa maliit na mesa. Ilang sandali siyang nakatitig sa plato bago nagsalita. "Maestra," mahina niyang sabi. "Bakit parang mas masakit ngayon?"
Huminto si Maestra Liora sa paglalagay ng kape sa tasa. Lumapit ito at naupo sa tapat niya. Kasi ngayon anak, hindi ka na tumatakbo. Ngayon mo palang talaga nararamdaman ang lahat ng matagal mong tiniis. Napapikit si Amaris. Akala ko kapag nahuli na sila, magiging magaan na. Darating din iyon, pero hindi agad. Ang sugat na ginawa ng maraming taon, hindi naghihilom sa isang gabi. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang tawag mula sa mga investigador, abogado at reporters. Naging laman ng balita ang nangyari sa simbahan. Ang iba ay tinawag si Amaris ng matapang na bride na nagbunyag ng krimen ng sariling pamilya. Ang iba naman, lalo na ang mga taong dating nakinabang sa Balsena, ay gumawa ng ibang kwento. May mga post sa social media na nagsasabing pakana raw iyon ni Amaris para makuha ang yaman ng mga Monterial. May mga nagkalat na ginamit lang daw niya si Thaddeus para makapaghiganti sa magulang. Ang mas masakit, may ilang kamag-anak na hindi man lang siya tinanong kung okay siya. Ang una nilang sinabi ay, bakit mo hinayaang mapahiya ang pamilya natin? Isang hapon, habang nakaupo si Amaris sa sala ni Maestra Liora, dumating si Brisca dala ang laptop at isang paper bag ng tinapay. Mars, sabi ni Brisca habang nauupo sa tabi niya. Huwag kang magbasa ng comments ngayon. Napatingin si Amaris. Masama ba? Hindi lahat. Maraming naniniwala sa iyo, pero may mga bayarang account na halatang nagpapakalat ng paninira. Si Veronel? Malaki ang posibilidad. May ilang screenshots na hawak na si Inspector Naomi. Hindi pa siya tapos sa kanya. Huminga ng malalim si Amaris. Nakakapagod, Bris. Kahit pala sinabi mo na ang totoo, may mga taong pipiliin pa ring maniwala sa kasinungalingan kung iyon ang mas pabor sa kanila. Lumambot ang mukha ni Brisca. Oo, pero hindi ibig sabihin talo ka. Ang importante, hindi ka na nila kayang patahimikin. Dumating si Thaddeus makalipas ang ilang minuto. Hindi siya pumasok agad. Kumatok muna siya, gaya ng lagi niyang ginagawa kahit alam niyang bukas ang pinto. Dala niya ang ilang dokumento mula sa legal team ng Montevial at isang maliit na palumpon ng puting bulaklak. Hindi marangya, hindi pangkasal, kundi simpleng bulaklak mula sa hardin ng kanilang foundation. Hindi ko alam kung gusto mo ng bulaklak pagkatapos ng nangyari. Maingat niyang sabi. Pero naisip ko, hindi dapat mapasama sa alaala mo ang lahat ng bulaklak. Saglit siyang tinitigan ni Amaris, pagkatapos ay napangiti ng mahina. Salamat. Iyon ang klase ng pagmamahal ni Thaddeus. Hindi mapilit, hindi maingay, hindi humihingi ng malaking eksena. Naroon lang siya. Nag-aabang kung kailan kailangan ni Amaris ng kamay na hahawakan at kung kailan kailangan nitong mapag-isa. Nagsimula ang mga preliminary hearing sa munisipyo ng San Telmo makalipas ang ilang linggo. Sa unang pagharap ni Amaris sa korte, punong-puno ang hallway ng reporters. May mga kamera, may mikropono, may mga tanong na halas isaksak sa mukha niya. Ms. Balsena, totoo bang matagal mo nang alam ang krimen ng pamilya mo? Ginamit mo ba si Thaddeus Monterial para makagante? May karapatan ka ba bang gamitin ang apelyedong Balsena? Huminto si Amaris. Naroon sa tabi niya si Thaddeus, si Brisca at si Maestra Liora. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Mang Severo kasama ang ilang magsasaka. May hawak silang maliit na karatula na nakasulat, Katotohanan para sa San Telmo. Lumapit si Inspector Naomi. Hindi mo kailangang sumagot sa kanila. Tumandong si Amaris, pero sa pagkakataong iyon, pinili niyang magsalita. Hindi mahaba, hindi galit, pero malinaw. Ang apelyedong Balsena ay hindi dahilan para pagtakpan ang krimen. Kung may dapat man akong panagutan, haharapin ko. Pero hindi ko pananagutan ang kasalanang hindi ko ginawa. Narito ako para sabihin ang totoo. Pagkatapos noon, pumasok siya sa loob ng korte. Sa loob, nakita niya sina Gregorio at Zenaida sa kabilang panig. Pareho silang nakasuot ng maayos, ngunit wala na ang dating tindig nila. Si Gregorio ay nakatingin pa rin sa kanya na may galit, habang si Zenaida naman ay umiiyak ng tahimik, ngunit hindi alam ni Amaris kung luha iyon ng pagsisisi o luha ng takot dahil unti-unti nang gumuho ang kanilang pangalan. Nang tinawag si Amaris bilang saksi,
Tumayo siya. Sa bawat hakbang papunta sa witness stand, bumabalik sa isip niya ang batang sarili. Ang batang pinagalitan dahil sa medalya, ang dalagang ginamit sa kasunduan, ang babaheng muntik mawalan ng lalaking mahal niya dahil sa kasakiman ng sariling magulang. Miss Amaris Valsena, sabi ng piskal, maaari mo bang sabihin sa korte ang mga naganap na mga pangyayaring narinig at nasaksihan mo bago ang araw ng kasal? Huminga siya ng malalim. Opo. At nagsalita siya. Ikinuwento niya ang mga usapan sa silid-aklatan, ang kakaibang kilos ni Gregorio, Zenaida, Attorney Orvian at Belinda. Ikinuwento niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa bomba, kung paano humingi ng tulong kina Brisca, Enzo, Mang Severo at Inspector Naomi. Hindi niya pinalabis ang kwento. Hindi niya rin pinalambot. Bawat salita ay parang piraso ng tanikala na unti-unting nalalaglag mula sa leeg niya. Sa likod ng korte, tahimik na nakikimid si Silandro. Nang siya naman ang tinawag, nanginginig ang kamay niya, pero tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, hindi siya nagtago sa anino ng ama niya. Ako po si Silandro Valsena, sabi niya, basag ang tinig. At matagal po akong nanahimik kahit alam kong may mali sa pamilya namin. Tumingin siya kay Amaris. Hindi po ako bayani. Naging duwag po ako. Pero ibinigay ko po sa pulis ang mga file dahil ayoko na pong may masaktan pa. Hindi agad binatawad ni Amaris si Silandro dahil sa pahayag na iyon. Hindi ganun kadali. Pero habang pinakikinggan niya ito, naintindihan niyang may mga taong nagsisimulang magbago hindi sa malalaking pangako, kundi sa unang totoong pag-amin. Habang umuusad ang kaso, mas lumawak ang investigasyon sa land fraud ng pamilya Valsena. Dito na nagsimulang mabuksan ang matagal ng sugat ng San Telmo. Isa-isang lumapit ang mga magsasaka. May mga dalang lumang resibo, lumang litrato ng lupa, at kwento ng pagpapaalis sa kanila sa lupang minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Si Mang Severo ang isa sa unang tumistigo. Hindi ko hinangad na makulong ang kahit sino, sabi niya sa isang community hearing. Ang gusto ko lang, maibalik ang lupang kinuha sa amin at marinig ng bayan na hindi kami sinungaling. Nasa likod si Amaris noon, tahimik na umiiyak. Lumapit sa kanya si Thaddeus at inabot ang panyo. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat nila, bulong nito. Pero pamilya ko ang gumawa nito, sagot niya. Hindi mo pinili ang ginawa nila, pero pinili mong tumulong itama. Ang mga salitang iyon ang unti-unting naging sandigan ni Amaris. Makalipas ng ilang buwan, lumabas ang unang desisyon sa civil case ng mga lupa. Ang maliit na lupang kinalakihan ni Mang Severo ay ibabalik sa kanya habang nagpapatuloy pa ang mas malawak na proseso para sa ibang pamilya. Hindi pa iyon buong hustisya, pero simula iyon. Nang ibalita ito sa kanya, naupo ang matanda sa gilid ng kanyang tindahan at umiyak na parang batang matagal nang naghihintay makauwi. Senyorita Amaris, sabi niya nang dumalaw ito, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Umiling si Amaris, ako po dapat ang humingi ng tawad. Hindi ikaw ang nanakaw ng lupa namin, pero dala ko ang pangalan nila. Mahinang ngumiti si Mang Severo. Kung ang pangalan mo ay nadumihan ng ginawa nila, linisin mo sa pamamagitan ng sarili mong gawa, hindi sa pagpaparusa sa sarili. Ang payong iyon ang nagtanim ng bagong ideya sa puso ni Amaris. Noong una, ang gusto lang niya ay makaligtas. Pagkatapos, gusto niyang lumabas ang katotohanan. Ngunit habang nakikita niya ang mga taong tulad ni Mang Severo, na matagal nang nabiktima at ngayon lang muling nakakahinga, naramdaman niyang hindi sapat na mabuhay lang siya para sa sarili. May kailangang itayo mula sa guhong iniwan ng pamilya niya. Isang gabi, nagtipon sina Amaris, Thaddeus, Maestra Leora, Brisca, Enzo, Mang Severo at Silandro sa lumang bahay ni Maestra Leora. May mga papel sa mesa, kape at simpleng tinapay. Sa gitna ng mesa, ay nakalatag ang listahan ng mga ari-arian ni Amaris na legal na nakapangalan sa kanya. Ilang savings, maliit na lupang minana mula sa lola, at bahagi ng ilang asset na hindi kasama sa freeze order ng korte. Gusto kong gamitin ito, sabi ni Amaris. Para saan? Tanong ni Brisca. Para magtayo ng lugar para sa mga babaeng walang mapuntahan, yung mga tinatakasan ang sariling pamilya, yung mga pinipilit magpakasal, pinapatahimik, ginagamit o sinasaktan. Tahimik ang lahat. Si Maestra Leora ang unang nagsalita. Anak, matagal mo na bang iniisip ito? Simula noong gabi pagkatapos ng kasal, sagot ni Amaris. Naisip ko
Kung wala kayo, saan ako pupunta? Paano yung ibang babaeng walang Maestra Leora, walang Briska, walang Thaddeus? Lumapit si Thaddeus at tinignan ang plano. Tutulong ang foundation namin, pero gusto kong malinaw, ikaw ang mamumuno dito, hindi ako. Tumingin si Amaris sa kanya. Bakit? Dahil ito ang pangarap mo. Hindi ko gustong magmukhang ako ang nagligtas sa'yo. Ikaw ang bumangon. Tutulong lang ako sa pagtatayo. Naiyak si Amaris, pero sa pagkakataong iyon, hindi na luha ng takot. Luha iyon ng taong unti-unting natututong mangarap muli. Sis, sabi ni Briska, pinutunas ang sariling mata. Ako na ang bahala sa training program, event planning, basic management, pananahi kung kailangan. Marami akong kilalang pwedeng magturo. Ako. Sinigit ni Enzo. Medyo nahihiya. Pwedeng magturo ng basic repair. Hindi lang pang lalaki ang talyer. Maraming babae ang kayang matuto niyan. Napatingin si Silandro sa kanila. Pwede rin ba akong tumulong? Sandaling tumahimik ang lahat. Si Amaris ay tumingin sa kapatid niya. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi pa rin sapat ang ginawa nitong pagtulong para burahin ang mga taong nanahimik ito. Ngulit sa mukha ni Silandro, wala na ang dating yabang. May hiya, may pagnanais bumawi. Hindi ka mamumuno, sabi ni Amaris. Tumanggo agad si Silandro. Oo, kahit ano, kahit tagabitbit lang. At hindi ito paraan para bilhin ang pagpapatawad ko. Alam ko, sagot niya. Hindi ko hihingi iyon. Doon siya pinayagan ni Amaris, hindi bilang kapatid na agad niyang niyakap, kundi bilang taong gustong patunayan sa gawa ang pagsisisi. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang pagtatayo ng silong Amara sa maliit na lupang minana ni Amaris mula sa kanyang lola. Hindi ito enggrande. Sa una, isang lumang bahay lang ito na inayos. Pinalitan ng bubong, nilagyan ng maayos na kusina, 2 silid, maliit na opisina at bakurang pwedeng pagtaniman ng gulay. Ngunit sa bawat pader na pinipinturahan, sa bawat sirang bintanang inaayos, parang may bahagi ng puso ni Amaris na bumabalik sa buhay. Si Briska ang halos araw-araw naroon, naka-rubber shoes imbes na heels, may hawak na listahan ng supplies. Si Enzo ang nag-aayos ng sirang gripo at lumang gate. Si Maestra Leora ang nagdala ng mga libro at lumang mesa para sa reading corner. Si Mang Severo naman ay nagdala ng mga punla ng gulay mula sa lupang unti-unti na niyang binabawi. Isang hapon, habang pinapanood ni Amaris ang mga tao sa paligid, lumapit si Thaddeus na may dalang 2 baso ng malamig na tubig. Pagod ka na? Tanong niya. Sobra, sagot ni Amaris pero nakangiti siya. Pero kakaiba, parang ngayon lang ako napagod para sa bagay na gusto ko. Tumabi si Thaddeus sa kanya. Narealize ko bagay sa iyo ang ganitong buhay. Yung maalikabok? Yung may ginagawa kang totoo. Napatawa si Amaris ng mahina. Matagal niyang hindi narinig ang sariling tawa ng walang kasunod na guilt. Ngulit kahit nagtatayo na siya ng bagong buhay, hindi nila minadali ang tungkol sa kasal. May mga nagtatanong kung kailan nila itutuloy, may mga nagsasabing sayang ang paghihintay, pero para kay Amaris, hindi niya kayang gawing simpleng reschedule lang ang kasal na muntik nang maging libingan ng kanilang pagmamahalan. Isang gabi, naglakad sila ni Thaddeus sa tabing ilog ng San Telmo. Tahimik ang paligid, may huni ng kuliglig at may malamlam na ilaw mula sa mga bahay sa malayo. Thaddeus, sabi ni Amaris, natatakot ako minsan. Saan? Na baka habang buhay kong maramdaman na may anino ng nangyari sa simbahan, na kapag nagsuot ulit ako ng puti, maalala ko yung pagsabog, yung mukha nila mama at papa, yung ngiti nila. Huminto si Thaddeus at humarap sa kanya. Hindi natin kailangang ikasal hanggat hindi ka handa. Paano kung matagalan? Maghihintay ako. Paano kung magbago ang isip mo? Mahinahon siyang ngumiti. Hindi ako naghihintay dahil obligasyon. Nandito ako dahil ikaw ang pinili ko. Kahit walang simbahan, kahit walang singsing, kahit tahimik lang. Doon muling naiyak si Amaris, pero hindi siya lumayo. Hinayaan niyang hawakan siya ni Thaddeus hindi para iligtas, kundi para samahan siya habang natututo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Makalipas ang 1 taon mula nung nabigong kasal, formal na binuksan ng silong Amara. Dumating ang ilang babaeng nangangailangan ng pansamantalang tirahan. May isang inang may 2 anak at tumakas sa abusibong asawa,
May dalagang pinilit ng pamilya na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. May matandang babaeng pinalayas ng sariling kamag-anak napos maagaw ang maliit niyang ipon. Isang hapon, habang pinapanood ni Amaris sa mga tao sa paligid, lumapit si Thaddeus na may dalang dalawang baso ng malamig na tubig. "Pagod ka na?" tanong niya. "Sobra," sagot ni Amaris pero nakangiti siya. "Pero kakaiba, parang ngayon lang ako napagod para sa bagay na gusto ko." Tumabi si Thaddeus sa kanya. "Narealize ko bagay sa iyo ang ganitong buhay. Yung maalikabok? Yung may ginagawa kang totoo." Napatawa si Amaris ng mahina. Matagal niyang hindi narinig ang sariling tawa ng walang kasunod na guilt. Ngunit kahit nagtatayo na siya ng bagong buhay, hindi nila minadali ang tungkol sa kasal. May mga nagtatanong kung kailan nila itutuloy, may mga nagsasabing sayang ang paghihintay, pero para kay Amaris, hindi niya kayang gawing simpleng reschedule lang ang kasal na muntik nang maging libingan ng kanilang pagmamahalan. Isang gabi, naglakad sila ni Thaddeus sa tabing ilog ng San Telmo. Tahimik ang paligid, may huni ng kuliglig at may malamlam na ilaw mula sa mga bahay sa malayo. "Thaddeus," sabi ni Amaris, "natatakot ako minsan." "Saan?" "Na baka habang buhay kong maramdaman na may anino ng nangyari sa simbahan. Na kapag nagsuot ulit ako ng puti, maalala ko yung pagsabog, yung mukha nila mama at papa, yung ngiti nila." Huminto si Thaddeus at humarap sa kanya. "Hindi natin kailangang ikasal hanggat hindi ka handa. Paano kung matagalan?" "Maghihintay ako." "Paano kung magbago ang isip mo?" Mahinahon siyang ngumiti. "Hindi ako naghihintay dahil obligasyon. Nandito ako dahil ikaw ang pinili ko. Kahit walang simbahan, kahit walang singsing, kahit taimik lang." Doon muling naiyak si Amaris, pero hindi siya lumayo. Hinayaan niyang hawakan siya ni Thaddeus hindi para iligtas, kundi para samahan siya habang natututo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Makalipas ang 1 taon mula nung nabigong kasal, formal na binuksan ng silong Amara. Dumating ang ilang babaeng nangangailangan ng pansamantalang tirahan. May isang inang may 2 anak na tumakas sa abusibong asawa, may dalagang pinilit ng pamilya na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal, may matandang babaeng pinalayas ng sariling kamag-anak napos maagaw ang maliit niyang ipon. Sa unang araw ng pagbubukas, tumayo si Amaris sa harap ng maliit na grupo. Wala siyang mamahaling gown, wala siyang alahas, simple ang suot niyang puting blouse at paldang asul. Ngunit sa mata ng mga taong nakikinig sa kanya, mas marangal siya kaysa sa araw ng kanyang kasal. "Ang lugar na ito," sabi niya nanginginig ngunit malinaw ang tinig, "ay hindi para kalimutan agad ang sakit. Hindi natin kailangan magpanggap na okay tayo kung hindi pa. Pero dito, walang pipilitin sa inyong manahimik. Dito hindi kahinaan ang paghihingi ng tulong. At dito magsisimulang maniwala na posible pa ring magkaroon ng buhay pagkatapos ng takot." Sa gilid, tahimik na nakikinig si Cilandro habang nagbubuhat ng kahon ng relief goods. Si Briska ay umiiyak na naman habang kunwari inaayos ang clipboard. Si Maestra Liora ay nakangiti, puno ng pagmamalaki. Si Mang Severo ay nakatayo sa tabi ng mga punla at si Enzo ay nagpapanggap na may inaayos sa gate kahit matagal na itong maayos. Si Thaddeus naman ay nasa likuran, hindi umaagaw ng esena ngunit ang tingin niya kay Amaris ay puno ng pagmamahal at respeto. Sa pagtatapos ng araw, naiwan si Amaris sa harap ng silong Amara. Tinitigan niya ang maliit na karatula sa pinto. Hindi ito mansyon, hindi ito simbolo ng yaman, pero sa unang pagkakataon may lugar siyang matatawag na kanya. Hindi dahil minana niya, kundi dahil pinili niyang buuin. Huminga siya ng malalim. Ang dating Amaris na ginamit na panangga ng pamilya ay unti-unti nang nagiging sandalan ng iba. At habang lumulubog ang araw sa San Telmo, alam niyang hindi pa tapos ang laban. May korte pang haharapin, may hatol pang hinihintay, may sugat pang kailangang hilumin. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa bukas. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon.
Sa parteng ito, masasaksihan natin kung paano haharapin ni Amaris ang pinakahuling pintuan ng kanyang nakaraan, hindi na bilang anak na nanginginig sa takot, kundi bilang babaeng natutong tumayo, magpatawad sa sarili at pumili ng buhay na hindi na kontrolado ng mga taong minsang sumira sa kanya. Mula sa unang araw ng pagbubukas ng Silong Amara, mabilis na nagbago ang takbo ng buhay ni Amaris. Hindi ibig sabihin ay nawala ang sakit. Hindi ibig sabihin ay hindi na siya nagigising minsan sa kalagitnaan ng gabi. Naririnig sa isip ang tunog ng pagsabog sa likod ng simbahan. May mga pagkakataong napapahawak pa rin siya sa dibdib kapag may biglang sumabog na gulong sa kalsada o kapag may malakas na kulog sa ulan. Pero ngayon, iba na ang lugar kung saan siya nagigising. Hindi na sa mansyon ng Valsena kung saan ang bawat pader ay may alaala ng panlalait. Hindi na sa kwartong puno ng magagandang gamit pero walang kapayapaan. Ngayon, madalas siyang magising sa maliit na silid sa Silong Amara kung saan sa labas ng bintana ay may mga babaeng nagdidilig ng halaman, may mga batang nagbabasa sa ilalim ng puno at may kusinang laging may amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Lumipas ang 2 taon mula nang hindi natuloy ang kasay nila ni Thaddeus. Sa loob ng 2 taon iyon, nagpatuloy ang kaso laban kina Gregorio, Zenaida, Atty. Orvian, Belinda Morante at Dacius Belen. Mahaba ang proseso, maraming hearing, maraming postponement, maraming pagtatangkang sirain ang kredibilidad ni Amaris. Ilang beses sinubukan ng kampo ni Gregorio na palabasing emosyonal at galit lang siya sa sariling pamilya. Ilang beses sinabi ni Atty. Orvian bago tuluyang mawalan ng karapatang humawak ng ilang bahagi ng kaso na hindi raw mapagkakatiwalaan ang testimonya ng isang anak na may personal na hinanakit. Pero sa bawat pagkakataon, hindi na bumabalik sa dating Amaris ang dalaga. Kapag tinatanong siya sa korte, sumasagot siya ng diretsyo. Kapag pilit siyang iniipit ng abogado, humihinga siya ng malalim at inuulit ang katotohanan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya naghihinggit sa salita. Ang bawat sagot niya ay kalmado, malinaw at matatag. Sa isang huling hearing bago ilabas ang hatol, tinanong siya ng abogado ng depensa. Miss Valsena, hindi ba't totoo na matagal ka nang may sama ng loob sa mga magulang mo? Tumingin si Amaris sa hukom, pagkatapos sa abogado. Totoo pong nasaktan ako sa kanila. Kung ganon, posible bang ginamit mo ang kasong ito para gumanti? Tahimik ang buong courtroom. Nasa likod si Thaddeus, katabi sina Maestra Leora, Brisca, Enzo, Mang Severo at Silandro. Si Inspector Mayomi naman ay nakaupo sa unahan, dala ang makapal na folder ng ebidensya. Huminga si Amaris. Kung paghihinggit ang gusto ko, sabi niya, madali sana akong nagsinungaling, pero hindi iyon ang ginawa ko. Sinabi ko lang ang nakita ko, narinig at napatunayan ng ebidensya. Hindi ko kailangang sirain ang pamilya ko. Sila mismo ang gumawa nun sa sarili nila. Walang nakapagsalita agad. Sa araw na iyon, sa labas ng korte, may mga reporters pa rin. Pero hindi na tulad dati ang tingin nila kay Amaris. Hindi na lang siya ang bride na muntik masira ang kasal dahil sa pagsabog. Hindi na lang siya anak ng mayamang pamilyang bumagsak sa iskandalo. Sa paningin ng marami, siya na ang babaeng humarap sa sariling dugo para mailabtas ang mas maraming tao sa kasinungalingan. Pagdating ng araw ng hatol, maulan sa San Telmo. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy ang ambon na parang ang langit mismo ay naglilinis ng alikabok sa bayan. Maagang dumating si Amaris sa korte. Simple ang suot niya, cream blouse, itim na palda at maliit na kwintas na bigay ni Maestra Leora. Wala na siyang suot na mamahaling alahas mula sa Valsena. Wala na siyang bitbit na kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng dating bahay. Bago sila pumasok, hinawakan ni Thaddeus ang kamay niya. Kumusta ang dibdib mo? Tanong nito. Napangiti siya ng mahina. Kabado, pero hindi takot. Malaking bagay iyon. Oo, sagot niya. Dati, akala ko pareho lang ang kaba at takot. Hindi pala. Ang kaba, kasama sa pagharap. Ang takot,
minsan ginagamit para pigilan kang humarap. Pinisil ni Thaddeus ang kamay niya. Proud ako sa'yo. Tumingin siya rito. Sa loob ng 2 taon, hindi siya minadali ni Thaddeus. Hindi siya pinilit magpakasal muli. Hindi siya sinabihan na kalimutan na ang nangyari. Sa halip, hinayaan siya nitong maghilom sa sariling bilis. At dahil doon, ang pagmamahal nila ay hindi natuyo sa paghihintay. Mas lalo itong lumalim. Sa loob ng courtroom, naroon sina Gregorio at Zinaida. Sa loob ng 2 taon, malaki ang itinanda ng itsura nila. Si Gregorio na dati laging tuwid ang tindig at mayabang ang mga mata, ngayon ay nakaupo ng mabigat ang balikat. Si Zinaida naman ay maputla, mahigpit na hawak ang panyo at halos hindi tumitingin sa mga tao. Si Belinda Morante ay naroon din, wala na ang dating alindog at yabang. Si Attorney Orvian ay tahimik, tila hindi makapaniwalang ang batas na dati niyang ginagamit para takutin ang mahihirap ay siya na ngayong humahabol sa kanya. Si Dacius Belen, ang tauhang tumanggap ng bayad para magkabit ng bomba, ay halos hindi na tumitingin kanino man. Nang basahin ng hufumang hatol, parang tumigil ang paghinga ng buong silid. Guilty sina Gregorio Valsena at Zinaida Valsena sa attempted murder at conspiracy. Guilty rin sila sa mga kaugnay na kasong pandaraya sa lupa kasama sina Belinda Morante at Attorney Orvian Lacuesta. Si Dacius ay napatunayang guilty sa pagtanggap ng bayad at aktwal na paglalagay ng explosive device. Si Attorney Orvian ay tuluyang inirekomendang tanggalan ng lisensya at papanagutin sa paggamit ng kanyang propesyon para itago ang krimen. May mga umiiyak sa loob ng korte, may mga napabuntong hininga. Si Mang Severo na nakaupo sa likuran, marahang nagtanggal ng sombrero at pumikit. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Para siyang taong matagal nang naglakad sa dilim at ngayon lang nakakita ng maliit na bukang liwayway. Si Amaris ay nanatiling tahimik. Hindi siya natuwa sa paraang inaakala ng iba. Walang saya sa panunood na hinahatulan ang sariling magulang, pero may ginhawa, may katahimikan, may pakiramdam na sa wakas, hindi na siya ang kailangang magdala ng bigat ng kanilang kasalanan. Bago ilabas sina Gregorio at Zinaida mula sa courtroom, humingi sila ng pagkakataong makausap si Amaris. Sa una, nag-atubili si Inspector Naomi. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi nito. May karapatan kang tumanggi. Tumingin si Amaris kina Gregorio at Zinaida. Sa loob ng maraming taon, takot siyang tingnan sila ng matagal. Ngayon, kaya na niyang gawin. Kakausapin ko sila, pero dito lang, may mga pulis, may saksi. Inilapit sina Gregorio at Zinaida sa kanya. Nakaposas sila. Isang bagay na dati ni hindi niya kayang isipin. Si Gregorio ang unang nagsalita. Amaris, anak pa rin kita. Noon, kapag naririnig niya ang salitang anak mula sa ama, may bahagi sa puso niyang gustong maniwala. Pero ngayon, malinaw na sa kanya kung kailan ginagamit ang pagmamahal bilang tali. Opo, sagot ni Amaris, anak ninyo ako. Pero hindi ibig sabihin nun, pag-aari ninyo ako. Nanlabo ang mga mata ni Zinaida. Hindi mo ba tutulungan kami, kahit kaunti? Amaris, isipin mo ang pangalan natin. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang pigilan ang sarili. Hindi galit ang lumabas sa kanya, kundi lungkot na matagal ng hinasa ng katotohanan. Buong buhay ko pangalan ninyo ang iniisip ko. Kapag nasasaktan ako, pangalan ninyo. Kapag pinapahiya ako, pangalan ninyo. Kapag kailangan kong ngumiti kahit durog ako, pangalan ninyo. Pero kailan nyo iniisip ang buhay ko? Umiyak si Zinaida. Nagkamali kami. Hindi lang po kayo nagkamali. Nagplano kayong patayin. Nanira kayo ng lupa, pamilya at kinabukasan ng ibang tao. Hindi ko kayo isusumpa, hindi ko rin kayo ipapahiya ng higit pa sa ginawa ninyo sa sarili ninyo. Pero hindi ko na kayo ililigtas mula sa parusang bunga ng pinili ninyong gawin. Nanlilisik ang mata ni Gregorio, pero wala na siyang kapangyarihan. Matigas ang puso mo. Hindi pa. Ngayon ko lang natutunang protektahan ito. Doon niya tinapos ang usapan. Hindi siya naghintay ng pahabol na salita. Hindi na niya kailangang marinig ang paghingi nila ng tawad kung hindi naman ito buo. Lumakad siya palayo, at sa bawat takbang, pakiramdam niya ay may isang lumang tanikala na tuluyang napuputol. Pagkatapos ng hatol,
mas lumawak ang Silong Amara. Dahil sa legal settlement mula sa ilang ari-ariang nabawi sa mga Balsena at Morante na ipasok sa trust fund ng pondo para sa mga pamilyang naapektuhan ng land fraud. Hindi kinuha ni Amaris ang lahat para sa sarili. Ang bahagi niya ay ginamit niya para palakihin ang center. Mula sa dating inayos na lumang bahay, nagkaroon ito ng legal clinic, training room, maliit na dormitoryo at community kitchen. Si Maestra Liora ang namamahala sa education program. Tuwing hapon, may mga batang nagbabasa sa ilalim ng puno habang tinuturuan niya sila ng pagsusulat at pagbabasa. Si Brisca naman ay naging opisyal na head ng livelihood training. Hindi na lang siya wedding coordinator, naging tagapagturo siya ng event planning, baking at basic business skills. Si Enzo ay nakapagtayo ng maliit na talye sa tabi ng center kung saan tinuturuan niya ang mga kabataan, babae man o lalaki, na mag-ayos ng bisikleta, motor at simpleng makina. Si Mang Sivero, matapos tuluyang mabawi ang bahagi ng lupa ng pamilya niya, ay nagtayo ng maliit na training farm para sa organic vegetables. Si Silandro naman ay nanatili sa Silong Amara. Noong una, tahimik lang siyang nagbubuhat ng kahon, naglilinis ng upuan at naghahatid ng papeles. Hindi niya pinilit si Amaris na kausapin araw-araw. Hindi niya ginamit ang pagiging kapatid para humingi ng pwesto. Ngunit makalipas ang panahon dahil marunong siya sa dokumento at proseso ng negosyo, tinuruan siya ni Inspector Naomi at ng legal volunteers kung paano tumulong sa pag-ayos ng forms para sa mga biktima. Isang hapon, nakita siya ni Amaris sa maliit na opisina, nagtuturo sa isang matandang babae kung paano punan ng affidavit. "Dito po ilalagay ang petsa, nanay." Mahinahong sabi ni Silandro. "Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa rito." Natigilan si Amaris sa pinto. Ang kapatid niyang dating walang alam kundi humingi ng pera at umiwas sa responsibilidad ay naroon ngayon, matiyagang nakikipag-usap sa isang taong dati nilang pamilya ang nanakit. Nang luwabas si Silandro, nagkatinginan sila. "Ate," sabi niya, "may kailangan ka?" "Wala sana, pero may biglang lumambot sa dibdib ni Amaris." "Salamat," sabi niya. Napakurop si Silandro. "Saan?" "Sa hindi pag-alis." Napaiyak ito pero pinigilan. "Hindi na ako aalis kapag mahirap. Tapos na ako ron." Hindi pa rin perpekto ang relasyon nila. May mga sugat na hindi basta nawawala. Pero sapat na sa ngayon ang direksyon. Hindi na sila magkapatid na nakatali sa takot ng magulang. Dalawa na silang taong sinusubukang buuin ang natira. Pagkalipas ng isa pang taon, sa gitna ng mas payapang buhay, muling binuksan ni Thaddeus ang usapin ng kasal. Hindi niya ito ginawa sa marangyang restaurant o sa harap ng maraming tao. Ginawa niya ito isang gabi sa tabing ilog ng San Telmo, sa lugar kung saan madalas silang nag-uusap habang naghihilom si Amaris. "Amaris," sabi niya habang nakatingin sa tubig, "hindi kita tatanungin kung gusto mong balikan ang kasal natin. Ang gusto kong itanong, gusto mo ba tayong magsimula ng bago?" Tumingin siya rito. "Hindi sa simbahan? Kung gusto mo, pwede. Kung ayaw mo, hindi. Hindi mahalaga sa akin kung saan. Ang mahalaga, hindi na iyon araw ng takot. Araw na natin iyon." Matagal na tumahimik si Amaris. Sa loob niya bumalik ang imahe ng puting gown, ng pagsabog, ng mukha ng mga magulang niya. Pero kasabay noon, lumitaw din ang ibang imahe, ang Silong Amara, ang mga batang tumatawa, si Maestra Liora na nagtuturo, si Brisca na abala sa kusina, si Enzo na puno ng grasa ang kamay, si Mang Severo sa gitna ng taniman, at si Thaddeus na laging naghihintay ng hindi nangaangkin. "Gusto kong ikasal," sabi niya sa wakas. Pero hindi para burahin ang nangyari. "Gusto kong ikasal dahil hindi na yun ang huling alaala ko ng pagmamahal." Gumiti si Thaddeus. Puno ng luha ang mga mata. "Kailan?" Tumingin si Amaris sa direksyon ng Silong Amara. "Sa hardin, sa lugar kung saan itinayo natin pagkatapos ng lahat." Simple ang naging paghahanda. Walang ingranding bisita. Walang politikong gustong magpakuha ng litrato. Walang taong naroon dahil sa pangalan. Ang mga imbitado ay ang mga taong naging bahagi ng paghilom. Sina Maestra Liora, Brisca, Enzo, Mang Severo, ilang mga babaeng natulungan ng Silong Amara, ang mga magsasakang nabawi ang lupa, at ilang malapit na kaibigan ng pamilya Monterial na tunay na nagmamahal kina Thaddeus at Amaris.
Sa araw ng kasal, hindi na puting gown na mabigat ang suot ni Amaris. Simple itong ivory dress na may bordang maliliit na dahon, gawa ng mga babaeng natuto ng pananahi sa silong Amara. Ang bouquet niya ay hindi galing sa mamahaling florist, kundi mula sa garden ng center, rosas, sampagita, at ilang dilaw na bulaklak na itinanim ni Mang Severo. Bago siya lumakat sa maliit na aisle sa hardin, lumapit si Silandro. Hawak nito ang singsing. "Ate," Mahinang sabi niya, "Salamat at pinayagan mo akong maging bahagi nito." Tiningnan siya ni Amaris. "Hindi dahil nakalimutan ko lahat, tumango ito. Alam ko. Pero dahil naniniwala akong may mga taong kayang magbago kapag pinili nilang harapin ang ginawa nila." Napaiyak si Silandro. "Gagawin ko iyon habang buhay." Sa pagpakataong iyon, yinakap siya ni Amaris. Hindi mahaba, hindi dramatiko, pero totoo. At para kay Silandro, sapat na iyon upang maramdaman niyang may pag-asa pa rin kahit matagal siyang naging duwag. Nang lumakad si Amaris sa hardin, walang tunog ng organ. May simpleng tugtog ng gitara mula sa isang scholar ng center. Walang malalaking chandelier, pero may liwanag ng hapon na dumadaan sa mga dahon. Walang peking ngiti sa paligid. Walang naghihintay ng pagsabog. Walang takot na nakatago sa likod ng velo. Sa dulo ng aisle, naroon si Thaddeus. Nang makita siya, napangiti ito sa paraang nakita ni Amaris noong una silang nagkakilala. Payapa, totoo, at puno ng paggalang. Nang magpalitan sila ng panata, hindi mahaba ang sinabi ni Amaris. "Thaddeus," sabi niya, nanginginig ang boses ngunit malinaw. "Minahal mo ako hindi bilang babaeng kailangang iligtas, kundi bilang taong may sariling lakas. Hindi mo minadali ang paghilom ko. Hindi mo inangkin ang laban ko. Hinawakan mo lang ang kamay ko habang natututo akong tumayo. Ngayon, pinipili kitang makasama hindi dahil takot akong mag-isa, kundi dahil malaya na akong magmahal." Si Thaddeus naman ay huminga ng malalim bago nagsalita. "Amaris, sa unang kasal natin, muntik kang agawan ng lahat. Kapayapaan, pamilya, tiwala, at kinabukasan. Pero kahit ganon, pinili mong hindi maging katulad ng mga nanakit sa'yo. Pinili mong magtayo, tumulong, at magmahal pa rin. Ipinapangako kong hindi kita ikugulong sa pagmamahal ko. Maglalakad ako sa tabi mo. Hindi sa unahan mo, hindi sa likod mo, kundi kapantay mo." Maraming umiyak sa hardin. Si Briska ay hindi na nagtangkang itago ang luha. Si Enzo ay kunwaring tumingin sa malayo. Si Maestra Leora ay nakangiti habang hawak ang rosaryo. Si Mang Severo ay tahimik na nagsabi, "Salamat, Panginoon." Si Inspector Naomi, na bihirang magpakita ng emosyon, ay napayuko at napangiti. Nang ideklara silang mag-asawa, walang malakas na palakpakan sa una. Sandaling katahimikan muna, parang iginagalang ng lahat ang bigat ng pinagdaanan. Pagkatapos, doon sumabog ang palakpakan. Hindi nakakatakot, hindi mapanira, kundi puno ng saya. Sa pagkakataong iyon, ang taning pagsabog na narinig ni Amaris ay ang pagsabog ng pagmamahal mula sa mga taong tunay na naroon para sa kanya. Lumipas pa ang ilang taon. Naging mas matatag ang silong Amara. Maraming babae ang nakapagsimula muli. May ilan na nagtayo ng sariling maliit na negosyo, may ilan na bumalik sa pag-aaral, may ilan na natutong magsalita sa korte laban sa mga taong nanakit sa kanila. Hindi lahat ng kwento ay perpekto, pero bawat isa ay may simula ng pagbangon. Sina Amaris at Thaddeus ay nagkaroon ng anak na babae. Pinangalanan nila itong Elowen Leora. Elowen dahil ibig sabihin nito ay puno, simbolo ng buhay na patuloy na lumalago, at Leora bilang parangal sa gurong naging ilaw ni Amaris noong pinakamadilim na panahon. Hindi itinago ni Amaris sa kanyang anak ang katotohanan tungkol sa nakaraan. Habang lumalaki si Elowen, ikinwento niya ito ng dahan-dahan sa paraang mauunawaan ng bata. "May mga tao kasi," sabi ni Amaris isang hapon habang lumalakad sila sa hardin, "na nakakagawa ng masama dahil mas pinili nila ang takot, pera at yabang kaysa pagmamahal." Tumingala si Elowen. "Kaya po tayo tumutulong sa silong Amara." Ngumiti Amaris at hinaplos ang buhok ng anak. "Oo,
Kasi kapag may nasira sa buhay natin, pwede tayong pumili. Pwede nating ipasa ang sakit o pwede tayong gumawa ng lugar kung saan hindi na kailangang masaktan ng iba sa parehong paraan. Sa huling takpo, isang hapon sa San Telmo, nakatayo si Amaris sa harap ng silong Amara. Sa paligid niya, abala ang lahat. Si Thaddeus ay tumutulong magbuhat ng mga kahon ng school supplies. Si Celandro ay kausap ang isang legal volunteer. Si Brisca ay nagtuturo ng baking sa mga nanay. Si Enzo ay nagtatawanan kasama ang mga kabataang tinuturuan niya sa talyer. Si Mang Severo ay may dalang bagong ani mula sa training farm. Si Maestra Liora naman ay nakaupo sa ilalim ng puno, binabasahan ng kwento si Elowen at ilang bata. Pinagmasdan ni Amaris ang lahat ng iyon at sa puso niya, tahimik niyang binalikan ang babaeng minsang nakatayo sa altar, nanginginig, naghihintay sa pagsabog habang ang sariling mga magulang ay umaasang mawawala ang lalaking mahal niya. Malayo na siya sa araw na iyon. Hindi niya nalimutan ang nangyari. Hindi niya kailangang kalimutan dahil ang paghilom ay hindi pagbura ng alaala. Ang paghilom ay ang araw na kaya mo nang alalahanin ang sugat nang hindi na ito ang nagdidikta ng buhay mo. Huminga ng malalim si Amaris. Sa harap niya, hindi mansyon, hindi yaman, hindi pamilya na puno ng kasinungalingan. Sa harap niya ay tahanan, isang lugar na binuo mula sa tapang, katotohanan at pagmamahal. At sa wakas, tapos na ang panahon ng takot. Si Amaris Valsena Monterreal, ang babaeng minsang ginawang panangga ng sariling pamilya, ay hindi lamang nakaligtas. Siya ay nabuhay. At sa buhay na pinili niyang buuin, marami pang taong natutong mabuhay muli.